I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Ito mayroon tong guys, ihahain sa kamera yung panukalang batas na yung nagpapakalat ng fake news ay gagawing krimen. Nako. Kayo mga kababayan, sang-ayon ba kayo dito sa sinabi ni Congressman Rufo Rodriguez? Ako, palagay ko, sang-ayon ako mga kababayan. Bakit kanyo? Kasi kung nakikita nyo, talamak yung fake news sa bansa natin no? So, maganda ito. Kaya sa mga political content creator na mga vloggers, maging maingat. Kasi kung ito ay magiging batas, delikado tayo dyan mga bes. So, basahin ko mga kababayan ang sinabi po dito ni Congressman Rufo Rodriguez ba ito? O ito, basahin ko Sabi niya, hinihain ni Cagayan de Oro, 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang House Bill number 115060 o ang panukalang batas o panggawing isang krimen ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Para sa akin guys, agree ako. Agree ako kung itong nangyayari sa bansa natin puro fake news, dapat lang. Sa gitna ito ng tumitinding suliranin sa misinformation at disinformation sa bansa. Ako, sang-ayon ako mga kababayan. Alam nyo, yung freedom of expression. Mayroon po tayo niyan. Kumbaga, malaya tayo na nagsasalita or nagpapahayag ng ating saloobin sa social media. Ngunit ito guys ay may limitasyon. Pero kung sumobra-sobra naman ang iyong pagpapakalat ng fake news, medyo masyadong lumabag na sa karapatang pantao, di ba? So dahil diyan mga beso, ito basahin ko pa. Ayan, ilang taon ba ang ilalagi mo sa kulungan pag yung mga ipinos mo, nagpapakalat ka ng fake news, ilang taon kaya ang bubunuin mo mga kababayan? Medyo masakit ito. Nakakatakot mga kababayan. Ay, kaya ako, lagi akong mayroong link, no? Para nang sa ganon, hindi tayo ma-take down or sampa ng kaso sa ating mga pinos. Pawang katotohanan lang po mga kababayan. Sabi po dito mga besa, 12 taong kulong, 2 million multa versus nagpapakalat ng fake news, ikinasa sa kamara, paktay tayo. Oy, nako. Bilisan nyo para mapirmahan na yan, yung batas na yan. Ako, agree ako dyan. Kanya-kanya tayong guys, opinion, pero mas maganda ito kasi talamak ang nagpapakalat ng fake news dito sa Pilipinas Kilala nyo naman kung sino mga grupo na yan. Inahain sa Kamara de Representantes ang panukala ng naglalayong gawing krimen. Ang pagpapakalat ng fake news ayon kay re-elect Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez agay. Bagamat ginagarantiya ng Constitution ang freedom of speech, of expression at the press ay mayroon itong limitasyon ayon sa Korte Suprema. Tama! Sabi ko na nga ba malaya tayo guys. Nasa demokrasya tayo ng bansa. Kanya lang, kung masyado namang hindi maganda yung sinabi mo, yung post mo sa social media, palagay ko, sinisiraan mo lang. Nakakasira ng image ng isang malaking ay kilalang tao sa Pilipinas. Ika nga lumabag ka sa karapatang pangtao. Dapat, kailangan mabigyan din ng leksyon itong mga ito. Totoo yun, mga kababayan. Ayan. Nang sa ganun, itong batas na ito, pag ito ay magiging batas na, medyo lalaylo sila sa kanilang mga pinos. Tama po yun. Ako, sang-ayon ako. Sabi dito guys, certain categories of speech such obscenity, ayan, defamation, incitement to violence, false advertisings, and speech that
possesses a clear and present danger to public order or national security are not entitled to constitutional protection, sabi ni Rodriguez. Oo, tingnan nyo naman guys kung ano yung ginawa nila kay Pangulong Marcos Jr. Ano? 'Di ba? Oh, matindi. Kung naging batas ito, di may nakulong. Sigurado. Oh, sabi po dito mga beswa, tuloy. Ayon kay Rodriguez, dating law din ang mga kasalukuyang batas gaya ni Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act, Republic Act 10175 ay hindi sapat upang tugunan ang mga isyong dala ng fake news. Kaya hinahain nito ang Anti-Fake News and Disinformation Bill, House Bill 11506. Agay. Ay, sana gawin nyo na ngayon na. Tuloy. This falsehoods often disseminated at scale through social media or synthetic content like deepfakes have the power to incite confusion, manipulated public perception, and provoke civil disorder, sabi ng sulun. Oh, hindi naman saklaw ng panukalang batas ang mga satire parody, personal na opinions, honest mistakes at good faith reporting. Mayroon ding umanong mga judicial safeguard gaya ng legal remedies at appellate's review upang hindi maaabuso ang panukala. Tama, may punto naman po siya guys. Kayo, ano ang kapalagayan nyo mga kababayan? Nararapat ba na maging batas ito? Ako, agree ako. By striking a balance between protecting freedom of expression and addressing the dangerous consequences of international disinformation, this measure affirms the values of both liberty and responsibility in modern democratic society. And views of the foregoing, the immediate passage of this bill is respectfully urged, sabi po ng sulon. Gawin nyo na. Okay. O, di ba? Sa ilalim ng panukalang batas, hindi pala, mali. Sabi po dito guys. O, tuloy. Sa ilalim ng panukala, ang mga ipagbabawal ay sadyang paggawa at pagpapakalat ng mga maling informasyon, pagtatayo, pag-ooperate at pagpupundo ng troll farm. Ayan, maganda. 'Di ba? Ang nababasa ko guys, sa isang nabasa ko, mayroon po silang tinatag na grupo na troll farm na kung saan yun po ang magpapakalat ng mga fake news against the government. Oh, goes. Parang tinutulungan yata sila ng kabilang dako ng mundo, mga beswa. Nakikita nyo, magaling sila mag-spread ng fake news. Yung mga nagko-comment sa mga page ni Pangulong Marcos Jr. sa RTBN, lahat, mga troll farm yun guys, ng kabilang kampo. Pagpapakalat ng fake news upang mag-inganyo ng karahasan, pagsira sa isang demokratikong institusyon o ang paglikha ng public panic. Tama po yun. Siyempre, ang mga ibang Pilipino, pag wala silang information sa mga tamang balita, siyempre, magre-react sila, mga kababayan. Wala silang kaalaman. Kung yung mga tao na sa social media, may cellphone, alam nila ang buong katotohanan. Na hindi na sila naniwala sa mga ganitong klaseng mga disinformation, no? Tama po yun. Tuloy, ang parusa sa mga lalabag ay 6 hanggang 12 taong pagkakulong at multa ng 500,000 hanggang 2 million. Nakuday, ang laki nito mga bes. Ako, sangayon ako mga kababayan. Maganda yan, isulong mo na sir. Congressman Rodriguez, wala nang maraming kuda-kuda, go ahead. Di ba? Asap na. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ito po ay courtesy po ng UNTV News and Rescue of course, Abante News Online. So para sa akin guys, agree po ako dito kasi nakikita naman natin sa social media kung paano naman manira itong mga troll farm ng kabilang kampo. Nakita nyo yan.
tingnan nyo, mag-spread sila ng fake news, yung mga fake news video, o kumbaga nabiktima si Pangulong Marcos Jr. Pero ito ang ating mga kababayan, mamamayang Pilipino, alam na nila na piki pala yun. Yung mga hindi nakakaalam, yung sa mga malalayong probinsya, mga kababayan, siyempre pag nakita nila yan, baka sabihin nila totoo. Hindi nila alam pala, fake news pala yun. Diba? Kasi wala silang access kumbaga cellphone, madali silang paniwalain. Nakakasira talaga sa imahe ng isang tao, lalo na po yung sikat na politician, yung isang pangulo, ay hindi maganda talaga. Kaya dapat isulong na itong batas na ito. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye bye bye, yan babus. God bless Philippines. Sang-ayon ba kayo? O hindi? Comment lang down below mga bes. Babu!